So, basahin ko po ang napakagandang talata sa Lamentations 3:22 to 23. So, hindi mahalata na paborito ko yung verse na to. Pero napakaganda ng sinabi. Ngunit ito'y naaalala ko, kaya't meron akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa. Kaya't ako'y aasa sa Kanya, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. So napakaganda po ng talata na yan. At maging sa ating mga aawitin, bagamat sasabihin at today, patuloy natin gagawin ito sa Panginoon. Pero sabi nga, ang ating buhay ay araw-araw na pagsamba. Sapagkat in view doon sa love, sa mercy ng Lord, sa faithfulness niya, sa kanyang pakikipagtipan sa kanyang mga anak, hindi yun nagbago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya naman nararapat na pag-alayan natin ang lahat ng ating papurit pagsamba ang Panginoon sa Kanya na makapangyarihan sa lahat. Kaya let's worship our great God. Yes, Today, your love will break through. Your mercies are new. They never fail, and all your promises are true today. Your power displayed will not be restrained. Our God, you reign with one Once again voice today. we proclaim. Today, your love will break through. Your mercies are new. Yes, they never They fail. never fail, and all your promises are true today. Your power displayed will not be restrained. Our God, you reign, with one voice we proclaim. You are faithful, you have been so gracious. Through the storm, our refuge, we find our strength in you, Lord. In you, we are grateful that you hold our future. Sovereign God, your purpose will prevail. We'll live in this truth today. Amen. It's today. Today, your spirit will guide and open blind eyes that they may see there is no greater truth than Christ today. As always you've been, forever you'll be the one who said, Jesus, there's no other name. You're faithful. You have been so gracious. Through the storms of refuge, we find our strength in you, Lord. In you, we are grateful that you hold our future. Sovereign God, your purpose will prevail. Will live out. Yes, you are faithful. You are faithful. You have been so gracious. Through the storms of refuge, we find our strength in you, Lord. In you, we are grateful that you hold our future. Sovereign God, your purpose will prevail. Will live in this truth today. You are faithful, God.
Sovereign God, your purpose will prevail, will live out this truth. You are faithful, you have been so gracious. Through the storms, our refuge, we find our strength in you, Lord, in you. We are grateful that you hold our future. Sovereign God, your purpose will prevail, will live in this truth today. Yes, today. We'll shout out this truth today. Amen. As we started to do this today, gawin natin yon araw-araw sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ang may kakayahang makapagligtas sa bawat isa. Truly, the Lord rescues us sa lahat ng misteryo ng buhay natin. Sa lahat ng kasamaan ng puso ng tao, sa lahat ng kapahamakan. Naging matapat ang Diyos at hindi yun nagbago. Ay salamat, Panginoon. Nawa patuloy ka naming maitaas at hindi namin makaligtaan ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan. Salamat, O Diyos. Oh Lord, who save themselves, their own soul could heal. Her shame was deeper than the sea. Your praise is deeper still. Once again. Oh Lord, could save themselves,
you alone belongs the highest praise. You alone can rescue, you alone can save, you alone can lift us from the grave. You came down to find us, let us out of death. To you alone belongs the highest praise. You alone can rescue, you alone can save, you alone can lift us from the grave. You came down to find us, let us out of death. To you alone belongs the highest praise. To you alone belongs the highest praise. To you alone belongs the highest praise. To you alone. Give you the highest praise, O God. Sige po, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Patuloy natin ibuka ang ating mga labi sa patuloy na pagpupuri sa Panginoon. Purihin natin siya, pasalamatan natin siya. Patuloy natin banggitin ang anumang papuri sa Panginoon. To you, oh God, for there is no one like you, Lord. You deserve all the praise and all the glory forever, oh God. We praise your name, oh Lord. You alone can rescue. You alone are God, oh Lord. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Hosanna, Hosanna in the Hallelujah. Panginoon, kung wala po ang pagliligtas na ginawa mo, saan kami tatakbo? Kung wala ang iyong biyaya, kung wala ang iyong kahabagan, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Ngunit batid namin na ikaw ay banal na Diyos. At walang anumang kasalanan na makatatayo sa harapan mo. Subalit salamat, Panginoon, nang dahil sa iyong pag-ibig, sa iyong awa, pinagkaloob mo ang iyong kaisa-isang anak. Na sa sino mang sasampalataya, sa Kanya na gumawa ng pagliligtas, ay maaaring makaranas ng kaligtasan. At tiyak na maliligtas kung tunay na kami ay sasampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pakikipagtipan. Salamat sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, Panginoon. Na lahat ng ginawa ng aming Panginoong Jesus sa krus, kami po ay nagkaroon ng benepisyo nang naaayon pa rin, Panginoon, sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Nawa, matagpuan mo po ang iyong church, Panginoon, na tunay na nagmamahal sa iyo. At patuloy, Lord, na nagpapasakop sa iyong kabutihan, sa iyong kalooban, na patuloy na nakikipaglaban sa pananampalatayang ito.
yung unstoppable faith for Jesus, Panginoon. Patuloy, Lord, na maging tibok ng puso namin sa lahat ng panahon. Di lamang sa buong taon na to, kundi Lord sa araw-araw na buhay namin. Purihin ka, O Diyos. Pasalamatan ka, ikaw po ang patuloy na parangalan. Sa lahat ng kumilala sa iyo at sumasampalataya, ibigay natin ang mataas na papurit pagsamba sa pangalan lamang ng aming makapangyarihang Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Let's give our best clap unto our Lord. Sige po, come on church, ibigay po natin yung palakpak natin sa Lord. Amen. Let's open our Bible. And sa pagkakataon nito ay another part ng worship natin sa Lord. Tayo ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At sa patuloy na pag-aaral sa aklat ng Hebreo. So let's open our Bible sa Hebrews 7:20 hanggang 28. So I will read 2 verses. Salitan po tayo. And it was not without an oath, for those who formerly become priests were made such without an oath. But this one was made a priest with an oath by the one who said to him, "The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever." Kayo po? This makes Jesus the guarantor of a better covenant. The former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in office. 24, but he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the outermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Kayo po? For it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily, first for his own sins, and then for those of the people, since he did this once for all when he offered up himself. Sabay-sabay po tayong lahat sa 28. For the law appoints men in their weakness as high priests, but the word of the oath, which came later than the law, appoints a son who has been made perfect forever. So ang Diyos po patuloy na mapagpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay maganda na ng ating puso sa pag-aaral at pakikinig pa rin ng salita ng ating Panginoong Yesus. Isang mapagpalang araw po ang sumainyo. Nawa ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na maranasan ng bawat isa. Dahil tunay nga po na mahirap na mabuhay kung wala yung biyaya ng Diyos. Alam natin, we do not deserve yung mga bagay na tinatamasa natin ngayon. Anong tinatamasa natin? That is by the grace of God. Amen po ba? At ito pong biyaya na ito ay lubos na nagiging kapaki-pakinabang sa kadahilanan na meron po tayong saserdote na pinakamahusay sa lahat. Sa umaga pong ito ay tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. At tayo po ay tumatalakay sa aklat ng Hebreo. So tayo po ngayon ay nasa kabanatang 7 at tatalakayin po natin simula 20 hanggang 28. At dito po sa kabanatang ito ay pinaunawa sa atin, we have a better priesthood. Better priesthood kasi nga po ito ay pagkukumpara sa priesthood ng mga Levita. Bago po ako magpatuloy sa pag-aaral natin ngayon sa mga talatang ito, nais ko pong bigyan kayo ng paalala sa ating aklat na tinatalakay. So tayo po ay nasa aklat ng Hebreo. Na ang layunin po ng author ay ipabatid sa mga mananampalataya na ang ating pananampalatayang Kristyanismo ay matibay at ito ay may maaasahan na tiyak
na kaligtasan. At sa pagpapatunay po ng mga katotohanan ito, ipinapakita po ng human author that Christianity is better than Judaism. At sa pagpapakita po ng mga katotohanan na yan, kung maaalala nyo, sa chapter 1, ipinakita na ang Panginoon sa huling panahon ay mangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Na nung unang panahon, ang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa huling panahon, at ito na nga po yung panahon na kasama po tayo ngayon, ang Panginoon ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang anak. So, Jesus is better than the prophets of the Old Testament. And then ipinakita rin sa chapter 1 ng Hebrews that Jesus is better than angels. No, kasi nga po ang pananampalataya ng mga Levita, kiniklaim nila na ito ay sa Diyos galing dahil yung mensaheng mga tinanggap nila ay binalita ng mga anghel. Pero ang sabi gano'n ng aklat ng Hebreo, someone greater than angels came. At ito'y walang iba kundi yung anak ng Diyos. And then, sa pagpapatuloy, isa pang pinagmamalaki ng mga Levita, ang mensahe na dala-dala nila ay galing sa dakilang propeta, si Moises. Kaya naman, makikita po natin sa sumunod na mga kabanata, ipinakita ng aklat ng Hebreo, someone greater than Moses came. And then, hindi lang higit kay Moises, kundi sa sumunod na kabanata, ipinakita naman, someone greater than priesthood of Aaron came. And then, ipinakiunawa rin sa atin, someone greater than Abraham came. So, kita po natin dito na ang pananampalatayang Kristyanismo ay matibay at maaasahan dahil may dumating. Greater than angels, greater than Moses, greater than the prophets, greater than anyone na pinagmamalaki ng paniniwalang Judaismo. At kung titignan po natin yung application yan sa panahon natin, bakit kailangan maging evangelical Christian? Sa panahon po natin ngayon, maraming nagke-claim na sila ang tamang daan. Inaangkin nila na kapag sumama ka sa grupo namin, papasok ka sa langit. Pero alam niyo po ba na dalawang klase lang ang relihiyon sa mundo? Una po, yung relihiyon na ang Diyos ang nagtatag, at pangalawa, yung relihiyon na tao ang gumawa. Kung tayo ay nasa isang relihiyon na tao ang gumawa, anong maaasahan mo doon? Sapagkat maraming mga tao po ngayon, ang inaakala nila may kaligtasan sa pagiging relihiyoso, pero kanino galing yung mga paniniwala at pananampalataya na kanilang tinitindigan? Kung ito po'y gawa-gawa ng tao, hindi po makakapasok sa langit kung ganyan pananampalataya. Kung tutusin, itong pananampalatayang Judaismo na mayroong pari o saserdote ng mga Levita, ito po ay isang relihiyon na ang Diyos ang nagturo ng pamantayan at panuntunan. Kaya lang, ito pong pananampalatayang Judaismo ay hindi kumpleto, sapagkat itong pananampalatayang Judaism ay pasimula lamang ng isang napakagandang plano ng Diyos sa pagliligtas. Kaya nga po dumating yung pagpapakilala sa atin, a better priesthood came. At dito po, sa kabanatang ito ay patuloy na pinapaunawa, bakit higit ang pagiging saserdote
ng pananampalatayang Kristyanismo. So tingnan po natin ang mga talata. As an overview, una po, yung ating twist, mayroong confirmation na ginawa. At ito pong confirmation na to ay sa pamamagitan ng panunumpa ng Diyos. Oath for service. At yan po yung makikita natin sa verses 20 to 22. So verse 20 hanggang 22. And then ang pangalawa, mayroong charge sa mga saserdote. Ano ba yung pinagagawa sa kanila? Kaya po may saserdote, ang layunin nila ay magligtas sa pamamagitan ng pag-aalay. Pero someone greater ang dumating. At ito po ang pinaliwanag sa verses 23 to 25. And then ang huling bahagi, consecration of priesthood, offering for sins. Tandaan po natin na ang Diyos ay banal. At hindi po pwedeng lumapit sa Kanya ang taong makasalanan. Kaya naman sa sistema ng relihiyon ng Judaism, ang itinuro ng Diyos, kailangan mag-alay sila. Kailangan may mamatay, may dugong dumanak upang ang kasalanan ay mapagtakpan. At ito po'y ginawa sa pamamagitan ng mga handog ng mga hayop. Pero dumating yung time, may nag-alay ng kanyang dugo, ng kanyang buhay. At ito po ay makikita natin sa verses 26 to 28. So, makikita po natin dito yung a better priesthood came. So, tingnan po natin yung unang mga talata. Oath for service. Paano ba pinagtibay yung pagiging priest nitong dumating na tagapagligtas natin? Sabi pong ganun sa verse 20, and it was not without an oath, for those who formerly became priests were made such without an oath. So dito po, ipinapakita na ang dumating na tagapagligtas natin, siya ang kanyang posisyon bilang saserdote ay pinagtibay dahil may pangako ang Diyos. Yung Levitical priesthood, sila po yung na-appoint at sila ay nagbumanap sa kanilang tungkulin, pero wala pong pangako ang Diyos na sila'y mananatili magpakailanman. Ang pangako ay napakahalaga sapagkat yan po yung nakita natin dito sa aklat na ito, sa chapter 6 verse 17 to 18, ito po ang sabi. Ganito rin ang ginawa ng Diyos noong sa mga taong pinangakuan niya. Ipinakita niya sa kanila sa pamamagitan ng panunumpa na tutuparin niya ang pangako niya. So kapag may panunumpa, ito ay katiyakan para sa atin na yung gagawin ng Diyos, tutuparin niya. At ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at panunumpa ay hindi magbabago dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. So ang intensyon ng panunumpa ng Diyos, ito ay pagbibigay ng katiyakan sa atin. Ito ay pagpapaalam sa atin na huwag na tayong magduda. Huwag na tayong mag-isip ng iba pa sapagkat tiyak na tiyak darating itong inihahanda niya na saserdote para sa atin na siyang tutulong sa atin sa ating kalagayan upang makalapit sa Diyos. So mayroong panunumpa, kaya sabing ganon. Kaya tayong mga nagpapakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinanghahawakan na gagawin niya ang ipinangako niya sa atin. So matibay na pag-asa. Naranasan ko po magkaroon ng tsinelas. Nung nailagdugong ko sa putikan, yung tsinelas, mas kinabago, nasira. Ang sabi nga po gano'n, wala ka palang maaasahan sa tsinelas na yun.
How much more kung kaligtasan ang pinag-uusapan? Yung akala mo ligtas ka, akala mo papasok ka sa langit, pero hindi pala maaasahan. Mga kapatid, ang pananampalatayang Kristyanismo ay may pag-asa na maaasahan. No, ito'y tiyak magaganap dahil nga po ang ating tagapagligtas ay namulo na italaga sa pamamagitan ng panunumpa ng Diyos. At ito pa po ang sinabi sa mga talata. But this one was made priest with an oath by the one who said to him, the Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever. Ito pong pananalitang ito ay hinango nung nagsulat ng Hebreyo sa lumang tipan. At ito po ay palagi ko namang binabanggit na ito po ay galing sa aklat ng mga awit or Psalms 110 verse 4. At ito pong propesiya na to ay itinabatid ng Panginoon o ni Yahweh kay David. Walang nabanggit si Moises patungkol sa pagdating ng ganitong uri ng saserdote. Pero si David, nakita niya yung kaganapan ng isang itatalaga ng Diyos na hari na ito ay may kakayanan din o meron ding opisina ng pagiging saserdote. At ang pagiging saserdote niya, sabi sa talata, a priest forever. Kaya nga po, dahil sa pangyayari ito, sabi sa verse 22, ganito kinunclude yung mga sitwasyon. This makes Jesus the guarantor of a better covenant. Saan niyo po naririnig yung salitang guarantor? Diba? Yung mga nangungutang. Pagka ikaw ay mangungutang o magpapautang, importante yung guarantor. No, kasi ito ang basihan mo na kung yung nangutang sumablay, may sasagot sa inutang niya sa'yo. No? Ito yung magbibigay, kung ikaw naman yung mangungutang, ito yung magbibigay ng confidence sa utangan mo na mababayaran yung inutang. No? Kasi mayroong guarantor. May sasagot. Ang kaligtasan po natin, tiyak, ito ay matibay sapagkat mayroong guarantor. At yung guarantor ay tinukoy na ito'y walang iba kundi si Jesus. At dahil si Jesus ang ating guarantor, ang nilikha nito is a better covenant. Anong klaseng covenant yung tinutukoy dito? Ito po'y napag-usapan na. No, sa aklat ni Jeremias, may ipinahayag si Yahweh sa pamamagitan ng propetang ito. Sabi gano'n sa chapter 31, verse 31 to 34. Sinabi pa ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ko ng bagong kasunduan sa mga taga-Israel at taga-Huda. Ang Israel po at ang Huda, sila po ang representative o representation ng church sa lumang tipan. At dito po ang sinasabi ng Panginoon, gagawa ang Panginoon ng bagong kasunduan. At ipinaliwanag pa, sabi ganon, sa 32, at hindi ito katulad ng unang kasunduan. Take note, may unang kasunduan at sabi, hindi ito katulad noon, na ginawa ko sa kanilang mga ninuno noong pinatnubayan ko sila sa paglabas sa Ehipto. So nangyari yan, the time na sila'y naglalakbay papuntang Promised Land. Nung sila ay pinalaya sa kamay ng Egyptian ruler, tyrant. No, alam natin yung kwento ng pagtawid nila sa dagat na pula. No, doon po naganap yan. So habang sila'y naglalakbay papunta sa Promised Land, nakipagkasundo ang Diyos sa bayang ito. Pero ano sinasabi sa talatang ito? May bagong kasunduan na darating. Bakit? Kasi ganito po, sabi ganon, kahit na ako'y parang asawa nila, hindi nila tinupad ang una naming kasunduan. So pansinin niyo po, yung kasunduan na to ay mayroong pagtanaw sa katotohanan ng mga
kasunduan ng mag-asawa. Sino po may asawa dito? Sino po yung mag-aasawa dito? Ang kalooban ni Lord. O go. Alam niyo po ba na ang kasunduang mag-asawa ay pinagtitibay sapagkat yan ay ginagawa na may pangako sa isa't isa na kung saan ang Diyos ang siyang saksi. Kaya nga po ang pinagsama ng Diyos, ito po yung bilin, hindi dapat paghiwalayin ng tao. At ang lumalabag sa kasunduang yan, ang Diyos ay hindi natutuwa. Kaya sa pagsira ng kasunduan sa mag-asawa, ito po ay nagbubunga ng sumpa. At dito po, yung kasunduan ng Diyos sa mga Israelita ay tulad ng ganitong kasunduan, matibay. Kaya lang, ano nangyari sa kasunduan ito? Yung mga Israelita hindi naging matapat. Pinagpalit nila ang Diyos. Meron silang ibang Diyos na sinamba. At nakita ng Panginoon ni Yahweh na hindi talaga kayang sumunod ng tao sa kasunduan ito. Kaya ang Diyos ay gumawa ng tinatawag nating New Covenant. At ito pong New Covenant, tingnan niyo po yung nilikhain. Sa chapter 31 ng Jeremiah pa, ituloy lang natin yung mga talata. Sa verse 33 to 34, sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel. Pagdating ng araw na yon, itatanim ko sa isipan nila ang utos ko at isusulat ko ito sa mga puso nila. Hindi na nila kailangan pang turuan ang mga kababayan o kapatid nila na kilalanin ang Panginoon. Sapagkat kikilalanin nila akong lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. So, ano pong mapapansin nyo dito sa bagong kasunduan? Ito pong bagong kasunduan na to ay lilikha ng pagbabago sa mga makikipagkasundo sa ating Panginoon. Sapagkat yung mga tao na magkakaroon ng kasunduan na katulad nito, patatawarin sa kasalanan. Lilimutin yung mga kasalanan nila. At yung pagsunod sa Panginoon, ito ay mula sa kanilang kalooban. So ito po yung lilikhain, itong bagong kasunduan na to. Kaya nga itong kasunduan na to, kung ang mga Israelita, yung unang kasunduan, hindi nakasunod, yung mga hindi nakasunod yung mga tao na kung saan nakipagkasundo si Yahweh, itong bagong kasunduan, bibigyan ng kakayanan ng Diyos yung mga tao na nakipagkasundo sa Kanya. No, kumbaga, ito po'y lilikha ng isang bagong nilalang. Ganun po yung kalagayan. At ito po ay gagawin ng Diyos. Kasi nga po, yung unang kasunduan, yung gagawin ng tao, hindi niya talaga kaya sumunod sa Diyos eh. Pero itong bagong kasunduan, ang Diyos, ang ikilo sa tao upang sila ay makasunod sa Kanya. Kaya po, a better covenant. Dahil makakapamuhay ang mga tao na may pakikipagkasundo sa Diyos na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen? Hindi natin kaya sumunod sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kaya magpakabay. Matigas talaga ang ulo mo. Kaya nga po yung mga rehiyon na itinutuo o pinopromote ng tao, ang mga tao po na tagasunod nila, marami silang pakiramdam na sila ay hindi maayos sa Diyos.
meron silang guilt feelings. Yung iba sumusunod dahil natatakot lang. Pero dumadating yung time, hindi nila kayang sumunod sa mga pamantayan at alituntunin ng Diyos. Kasi sila yung gumagawa. Hindi katulad dito sa bagong kasunduan, ang Diyos ang gagawa sa buhay. Amen? Kaya po, a better covenant ang dumating. Kasi nga po, yung ating saserdote, siya yung ipinangako ng Diyos. Nung nanumpa ang Diyos, na darating ito. At nung dumating siya, isang bagong kasunduan ang ginawa niya. Ang pangalawa, office for serving. No, tandaan natin, ang priesthood, ang layunin, magligtas. O kaya lang, itong Levitical priesthood, hindi naligtas yung mga tao. Nanatili sila sa makasalanan nilang kalagayan at paulit-ulit nilang nagagawa yung kasalanan. Kaya wala silang katiyakan sa kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kung tutusin pa ang ganito, pag tinanong ka, kung sakaling kunin ni Lord yung buhay mo ngayon, saan ka pupunta? Ang kawaliwan kong sagot na sumusunod sa relihiyon ng tao, hindi ko alam. Pag namatay ako, doon ko lang malalaman. Alam niyo po yung ganong buhay, nakakatakot. Kasi wala kang katiyakan kung papasok ka sa langit o hindi. Ito pong bagong kasunduan, tignan niyo po. Office for saving. Sabi pong ganun sa verse 23. The former priests were many in number, because they were prevented by death from continuing in office. So ito po yung kahinaan ng Levitical priesthood. Yung mga saserdote na mamatay. At pag namatay, kailangan palitan. Kaya nga po makikita natin sa 2 Chronicles chapter 34 verse 9, sabi pong ganon, they came to Hilkiah the high priest and gave him the money that had been brought into the house of God. And then, sa panahon ni Nehemiah, sa chapter 3, verse 1, then Eliashib, the high priest, rose up with his brothers, the priests, and they built the sheep gate. So, una si Hilkiah, and then naging si Eliashib, and then sa panahon ni Haggai, sabi kong gano'n sa chapter 1, verse 12, then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehosadok, the high priest. Pansin niyo po, iba-iba yung high priest sa bawat panahon. Bakit? Kasi nga po, yung high priest sa Levitical priesthood, namamatay at kailangan palitan. Kaya ang dami nila. Samantalang, itong bagong paraan ng pagliligtas ng Diyos, hindi kailangan ng maraming high priest. At ipinaliwanag po yan. Sabi sa verse 24, but He holds His priesthood permanently because He continues forever. So itong bagong saserdote, yung pagiging priest niya, permanent. Sabihin niyo nga po, permanent. Hindi maaalis sa pwesto. Ang presidente po natin, every 6 years, kailangan palitan. At yung naghahangad ng opisina ng presidente, ayon sa batas, hindi na pwedeng kumandidato. No, natatapos yung term niya. At ano po ang hindi maganda sa pagpapalit ng presidente? Sa sitwasyon po ng Pilipinas, tuwing nagpapalit ng presidente, maraming pagbabagong nagaganap sa paligid. So, minsan po yung mga nagtatrabaho sa kanya, naaalis lahat. Yung mga proyekto na pinasimulan niya, biglang hindi na itutuloy. Biglang babaguhin ng bagong presidente. May mga batas na napagkasunduan noon, pag nagpalit ng presidente,
iba na namang batas ang susundin natin. Nakabuti ba yung pagbabago-bago ng pamunuan? Ganun din ho yung priesthood. Pag nagbabago yung priesthood, may mga pagkakataon, marami siyang loopholes, maraming mga gawain na minsan hindi na naitutuloy, hindi na nagiging effective. At eto pong pangyayari ito ay hindi nakakabuti. Pero anong magandang balita? Yun pong priest na itatalaga, he is a priest forever. He will continue forever and ever. At isang napakagandang bagay ito. Bakit? Ito pong priest na to ay walang iba. Alam naman natin, ito yung Panginoong Jesus. Sabi gano'n sa Pahayag 1:18, ako'y namatay, ngunit tingnan mo, ako ay buhay magpakailanman. Sa Roma 6, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na mamamatay. Hindi na siya paghaharian pa ng kamatayan. So, malinaw na ang Panginoong Yesus sa kanyang pagiging saserdote, it will be eternal, unending. Kaya naman dahil sa pangyayari ito, sabi nila sa verse 25, consequently, He is able to save to the outermost those who draw near to God through Him. Bakit? Since He always lives to make intercession for them. So dahil nananatili siyang buhay, therefore lahat ng umaasa sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya, sila ay ligtas magpakailanman. Can you imagine kung papalit-palit ng priesthood, ligtas ka ngayon, pag nagpalit ng priesthood, hindi mo na alam, ligtas pa ba ako? Hello? Pero dahil hindi napapalitan ng priesthood natin, yung umaasa sa Kanya, yung naniniwala sa Kanya, yung sumampalataya sa Kanya, yung kalagayan niya bilang ligtas, hindi mababago. Amen? Parang malulungkot kayo. Isipin niyo yung sitwasyon na mapapahamak tayo. Isipin niyo yung sitwasyon na kamatayan natin ang kabayaran ng kasalanan. Pero iniligtas ka doon. Ano ba napakagandang bagay yun? At yung kaligtasan mo, permanente. Dahil ang iyong saserdote ay permanente sa kanyang posisyon. Sa aklat ng mga Roma 8, 20 hanggang 32, tingnan niyo po ito. Sapagkat ang mga kinilala niya noong una pa man ay itinalaga rin niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Ito yung Christ-likeness. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At ang mga itinalaga niya ay kanya ring tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang mga itinuring niyang matuwid ay niluwalhati rin niya. Dito makikita natin yung proseso ng pagliligtas ng Diyos. At sa proseso ng pagliligtas, makikita natin, meron siyang itinalaga, meron siyang tinawag, at meron siyang itinuring na matuwid. At itong mga itinuring na matuwid, isasama niya sa kanyang piling, sapagkat sila ay luluwalhatiin niya. At ito pong talatang ito, nagsasabi na kung 1,000 yung iniligtas o 1,000 yung itinalaga, yung tatawagin, 1,000 din. At yung 1,000 na to, ituturing niyang matuwid. At yung ituturing na matuwid, luluwalhatiin din. Yung 1,000 na yon, walang hindi maliligtas sa kanila. Saved to the outermost. Yan po yung ibig sabihin niya. Tuloy pa natin. Tingnan niyo po ang ibig sabihin ng saved to the outermost. Anong
Ano ngayon ang ating sasabihin tungkol sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang makakalaban sa atin? Kung hindi niya ipinagkain ang sarili niyang anak, kundi ibinigay siya para sa ating lahat, hindi kaya kasama rin niyang ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Mga kapatid, tignan niyo po yung benepisyo ng kaligtasan. Kung yung kaisa-isang anak ng Diyos ibinigay, sa palagay niyo, meron pa bang higit sa anak ng Diyos? Meron bang mas mahalaga kaysa sa anak ng Diyos? Sa mundong ito, wala na. Pero yung kaisa-isang anak ng Diyos, ibinigay. Kaya nga po mga kapatid, ano man po yung kalagayan natin ngayon, upang tayo'y matiyak ang kaligtasan natin, hindi ipagkakait ng Diyos yan. Ano man yung pangangailangan mo upang ikaw ay manatili sa kalagayan mong ligtas at manatili sa katiyakang papasok sa langit, kung ano man ang kailangan mo, ipagkakaloob ng Diyos yan. Amen. Nawanasan niyo na po bang sumakay ng barko? At dun sa barko na yun, walang life vest. Lumubog. Anong pakiramdam mo? O meron mang life vest, hindi sapat sa mga pasahero. Alam niyo po ba, maraming trahedya ganyan ang nangyari. Maraming namatay. Bakit? Kasi kulang yung supply. Mga kapatid, sa kalagayan ng kaligtasan natin, lahat ng kailangan natin sa mundong ito para manatili tayo sa kalagayan bilang ligtas, isusupply ng Diyos. Hindi kanya pagkukulang. Amen? Kung ano mang meron ka, makontento ka dyan. Kung may mga bagay na tingin mong kailangan mo para magpatuloy sa Panginoon, para maglingkod sa Panginoon, pwede ka manalangin. Susupply ng Panginoon yan. Amen? Ano mang kailangan natin, hindi pagkakait ng Diyos yan, para manatili tayo sa kalagayan natin bilang ligtas, at hindi lang bilang iniligtas, kundi nagiging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. Yung buhay na hinuhubog ng Diyos, na wangis ng kanyang anak, isusupply ng Diyos lahat ng kailangan natin upang magganap yung kakumpletuhan ng kaligtasan na yan. Kasi nga, He lives to make intercession for us. Pag sinabing intercession, yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito ay epektibo magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen? Ganyan po ang kaligtasan natin. At ang pangatlong bahagi na makikita natin dito, offering for sin. Banal ang Diyos. Kaya nga po, hindi maaaring lumapit sa Kanya ang isang tao na makasalanan. Actually, isang bahid lang ng kasalanan, sapat na dahilan yun para hindi ka na makapasok sa langit. Kaya nga po, hindi mo pwedeng ipagmalaki na mas madami naman yung kabutihan kong nagagawa sa Diyos kaysa sa kasalanan. No, minsan kasi ginagawa natin parang timbangan yung hustisya ng Diyos. Pagka mas madami yung kabutihan mo, papasok na ako sa langit. Hindi ho ganun sa hustisya ng Diyos. Dahil banal ang Diyos, isang kasalanan lang. Hindi ka pwede lumapit sa Kanya. Kaya nga po, ganito po yung sitwasyon ng mga itinalaga na priest. For it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. So, ang saserdote na itinalaga ng Diyos, malinis.
walang bahid kasalanan. Sa chapter 4 verse 15, ganito po ipinakilala yung ating tagapagligtas. Sapagkat mayroon tayong kataas-taasang pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Tulad natin ay tinukso rin siya sa lahat ng paraan. Gayunman hindi siya nagkasala. Katulad natin, ang sabing gano'n. So itong saserdote natin, naging tao katulad natin. At sa pagiging tao niya, lahat ng pleasures sa pagiging tao, nagutom, nakuhaw, napagod, namatayan ng kaibigan. Actually, namatay nga tatay niya. Naranasan niya yung mga bagay na yon. Tinukso siya, nilait siya, pinagbintangan siya. Bilang tao naranasan niya. Pero anong kaibahan niya? Hindi siya nagkasala. Sa unang Juan 3:5. Nalalaman ninyo na nahayag ang anak upang alisin ang mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanang matatagpuan. Iisipin niyo po yun, yung katalinuhan ng Diyos. Ang layunin kaya dumating si Jesus para alisin ang kasalanan. At yung nag-alis ng kasalanan, take note, hindi siya nagkasala. Pero nagawa niyang alisin yung kasalanan ng mga iniligtas niya. Si Jesus po, bagamat naging tao at natupad niya yung paraan para maalis ang ating kasalanan, maski kailan hindi siya nagkasala. Kaya ito pong saserdote natin ay tunay nga nakalugod-lugod at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. At hindi lang yun, sabi pang ganun sa verse 27, He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily, first for His own sins and then for those of the people. Sa Levitical priesthood, yung lumalapit sa Diyos na saserdote, kailangan mag-alay siya para sa sarili niya muna. Kung ganun po yun. And then pagkatapos niya mag-alay para sa sarili niya at malinis siya, mapagtakpan yung kasalanan niya, then anong susunod? Tsaka lang niya mape-perform yung duty niya para mag-alay para sa ibang tao. At ginagawa niya yon daily. Isipin niyo yung trabaho na yun. Araw-araw nagkakatay ka. Nagkakatay ka ng tupa, nagkakatay ka ng kambing, nagkakatay ka ng baka, nagkakatay ka ng... At kailangan nilang gawin yun para maging malinis sila sa harapan ng Diyos. Ganyan po ang gawain ng saserdote. Dahil kung hindi nila gagawin yun at lalapit sila sa Diyos, hindi tatanggapin yung alay na ibibigay nila. Kailangan sila maging malinis. Kaya nga po, kakaiba yung saserdote itinalaga ng Diyos dahil siya'y malinis, walang bahid ng kasalanan. Amen? Pwede ba palakpakan natin ang Diyos? Kaya nga, saan ka pa? Hello? Kung mananatili kang panghahawakan, yung relihiyon na kinagisnan mo, na tao naman ang gumawa, ano mangyayari sa'yo? Dito po sa aklat ng Hebreo, hinahamon ng writer ng Hebreo na kayong mga Kristiyano, wag na kayong bumalik sa Judaismo dahil we have a better priesthood. Ganun din po ang hamon sa atin. Huwag na tayong bumalik sa paraan na gawa-gawa ng tao, kundi dapat tayong lumapit sa saserdote
na ang Diyos ang nagtalaga. Dahil hindi niya kailangang mag-alay araw-araw. Ito pa po. Since He did this once for all, when He had offered Himself, take note, once for all. So hindi pa ulit-ulit. Yan po yung sinabi ni Apostol Pedro. Unang Pedro 3:18, sapagkat si Kristo ay minsan lamang namatay dahil sa mga kasalanan. Siya na walang kasalanan para sa mga makasalanan upang maihawap kayo sa Diyos. So, doon talaga tayo gustong dalhin ni Lord eh. Kaya lang, para madala tayo, yung mga iniligtas, para madala sa piling ng Diyos, kailangan bayaran ang kasalanan. Si Jesus walang kasalanan, pero tinubos niya eh. At dahil nga po wala siyang kasalanan, namatay siya ayon sa laman, ngunit muling binuhay ayon sa Espiritu. So makikita po natin dito na yung kapangyarihan ng Diyos ng pagbuhay sa patay, naganap yun sa Panginoong Yesus dahil hindi siya nagkasala. Sa mundong ito, sino mang founder ng relihiyon na ginawa ng tao, nung namatay sila, di ba, nanatiling patay. Bakit? Kasi makasalanan. Ang tao ay patuloy na nagkakasala. But Jesus, He died once. At nung sinabing for all, ito po ibig sabihin niya. Para ba sa lahat ng tao yung kamatayan ni Jesus? Ito po. Bakit namatay si Jesus? Para kanino? Sinong makikinabang? Tingnan po natin. Sa aklat ng Juan, 10, 14 hanggang 16, pakinggan niyo po ito mabuti. Ako ang mabuting pastor. Si Jesus ang nagsasalita. Kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. Kung paanong ako'y kilala ng Ama at siya'y kilala ko. So, ganun yung pagkilala ng Diyos sa kanyang mga tupa. No, kung paano kilala siya ng Ama, si Jesus, ganun ang pagkilala niya sa kanyang mga tupa. Pansinin niyo po ito. At iniaalay ko ang aking buhay para kanino? Para ba sa lahat? Kanino iniaalay ni Jesus yung buhay niya? Para sa mga tupa. Tingnan pa po natin. Ngunit mayroon pa akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Ang tinutukoy po yung mga Gentiles. No? Kasi at this point of time, yung paraan ng kaligtasan, yung pamamalita ng kaharian ng Diyos dumating na sa mga Hudyo na ipaalam na yon. At marami nang sumasampalataya sa Panginoon ng mga Hudyo. Pero, sabi ni Jesus, hindi natatapos sa kanila. Kasi plano rin ng Diyos na ang mabuting balita makarating sa mga hindi Hudyo. Sino yon? Kasama ako doon. Kasama ka doon. At anong gustong gawin ni Lord? Ito po, sabi ganon. Kailangan dalhin ko rin sila rito at makikinig sila sa tinig ko. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan at iisang pastol. So malinaw dito na yung mga tupa ng Panginoon nakikinig sa Kanya. Nakikinig sa tinig niya. Pansinin niyo po yung contrast dito. Sa chapter 10 verse 25 to 27 ng John. Sumagot si Jesus sa kanila, sinabi ko na sa inyo, ngunit hindi kayo naniniwala. Ang mga ginawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit hindi kayo naniniwala. Bakit? Dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa tinig ko ang aking mga tupa. Kilala ko sila
at sumusunod sila sa akin. Nung binanggit po yung once for all, tandaan natin yung kamatayan ni Jesus hindi para sa lahat ng tao, kundi para lang ito sa kanyang mga tupa. At anong katangian ng mga tupa? Nakikinig sa tinig ng Panginoong Yesus. Nananampalataya kung sino si Jesus. Yung mga nakakapakinig ng salita ng Diyos at ayaw sumampalataya. Ano sabi ni Jesus? Hindi kasi kayo kabilang sa aking mga tupa. Alinaw po ba yun? So, ang kakayanang ibinibigay sa tupa ng Panginoon, nakikinig sila, at ang pangalawa, sumusunod. Hello? Kaya po, makikita natin sino ba talaga yung kabilang sa mga iniligtas ng Diyos. Nakikinig at sumusunod. Hindi mananatiling matigas ang ulo mo. At interesado ka sa salita ni Jesus. Hello? Ako po, tuwing nangangawal ako, may mga tao na nakikita ko matigas ang kalooban. Nakita ko, hindi nila matanggap yung sinasabi ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Yung mga ganong pagkakataon, ito po'y pahiwatig na hindi pa sila kabilang sa tupa ng Panginoon. Hello? Yung hindi sumusunod sa Panginoon, ito po'y pagpapahayag lang na hindi talaga sila tupa ng Panginoon. Pero tandaan niyo po yung kamatayan ng Panginoon, it is once for all. Effective yan sa mga tupa ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, gusto kong sa pag-aaral natin ngayon, saliksikin natin yung kalooban natin. Ako ba'y kabilang sa tupa ng Panginoon? Nakikinig ba ako sa salita ni Jesus? Interesado ba ako kay Jesus? Gusto ko bang sumunod kay Jesus? Baka kaya ka nandito kasi sumusunod ka lang sa asawa. Baka hindi si Jesus. Hello? Ito po yung panalangin ko sa bawat isa, na wala ni isa man sa atin na narito ang hindi kabilang sa mga tupa ng Panginoon. Dahil yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, epektibo po yan. At ito pa po, ganito pinagtibay yung priesthood ni Jesus. For the law appoints men in their weakness as high priests. No, yung mga high priest na kakayanan nila, ang ginagamit nila para maglingkod sa Diyos, ito po yung problema eh. Si Apostle Paul, naging struggle din yan eh. Sabing ganun sa Roma 7:15-17, hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong ginagawa. At kung ayaw ko ang mga ginagawa kong masama, ibig sabihin nito'y sumasang-ayon ako na tama ang sinasabi ng kautusan. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. So sa isang tao na katulad natin, meron tayong likas na pagiging makasalanan. At dahil likas ang pagiging makasalanan sa atin, bagamat sumasang-ayon tayo sa utos ng Diyos na ito'y tama, ito'y mabuti, pero sa kalooban natin, para bang mas gusto natin gumawa ng mali? Hello?
hinahatak tayo pabalik sa ugali natin na hindi tama. This is human nature. Kaya nga po yung mga saserdote na itinalaga noon, nagkakasala pa rin sila. Kaya po daily sila nag-aalay kasi nga po na-realize nila, daily nagkakasala sila. Kaya ibahin natin ang tagapagligtas natin. Isang beses lang siya nag-alay, namatay, at hindi pa para sa kasalanan niya, kundi para sa kasalanan ng mga tao na iniligtas. Kaya nga po matibay ang pagiging tagapagligtas ni Jesus dahil siya'y saserdote ng ating Panginoon na nag-alay ng kanyang sarili. Sabi kong gano'n, but the word of the oath which came later than the law appoints a son who has been made perfect forever. Pansinin niyo po, appoints, sino po yung in-appoint? Hindi po sinabing a priest, kundi ang sinabi, a son who has been made perfect forever. Sa aklat ng Hebreo 5, 8 hanggang 10, no? Binabalikan ko po yung mga pinag-awalan natin dati. Yung mga sinabi ni writer, tingnan niyo po. Kahit na siya'y anak, natutuhan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Kasi nga po, naging tao siya eh. Nakisalamuha siya sa mundo ng mga makasalanan. Kaya naman naranasan niya yung hirap ng buhay. Pero sa pagtitiis niya, na isagawa niya yung dapat niyang gawin upang siya ay maging tagapamagitan natin. Upang siya ay maging tagapagligtas natin mga tao. Ano pa sabi? Nang siya ay naging ganap, so nakumpleto niya yung dapat gawin, siya ang pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. So yung mga tagasunod niya, may kaligtasan. At anong klaseng kaligtasan? Walang hanggan. Hello? Kung yung kaligtasan mo, pansamantala, nakakatakot yun. Hello? Yung bang tipo na mananampalataya ka, nung una naranasan mo yung napakagandang bagay na pinangako ng Panginoon, dumating yung time. Dumating yung time ng kahinaan. Dumating yung time na hindi mo kayang sumunod sa pamantayan at panuntunan ng Diyos. Tulad ni Apostle Peter, di ba? He denied Jesus 3 times. Dumating yung ganong kahinaan. Sa mga panahon ng iyong kahinaan, sa palagay mo ba, sasablay ang Diyos para iligtas ka? Sa palagay mo ba, yung kalagayan mo, yung ginagawa mo, sapat na dahilan para itakwil ka ng Diyos? Ang tunay na iniligtas ng Diyos, tandaan niyo po, hindi nakadepende sa ginagawa natin ang kalagayan ng kaligtasan natin. Ito'y nakadepende sa ating Panginoon. Kaya nga po si Apostle Peter, nung panahon na siya'y sinubukan, tumalikod sa Panginoon, 3 times dinenay niya ang Panginoon. Ano sabi ni Lord? Bago mangyari yun, sabi ni Jesus, itinanalangin na kita. Kapag ikaw ay bumalik sa kalakasan mo, palakasin mo ang loob ng iba. Hello? Bumalik si Peter eh. Hindi siya nanatili sa kahinaan niya. Tumayo siya. At nagkumpisal siya. Mahal kita, Panginoon. Tinanong siya ni Jesus do you love me, Peter, more than this? Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Peter kay Jesus? Yes, Lord. I love you. Hello? Bumalik siya eh. Bakit? Ba't siya bumalik? Kasi nga po, iniingatan siya ng Panginoon. Pinoprotektahan siya ng Panginoon. At kahit sa kahinaan niya, nandoon ang kilos ng Diyos. Amen? Kaya nga po, itong kaligtasan na to ay walang hanggan. Lahat ng sumusunod sa Kanya
naroon sa kalagayan na. Sabi ko gano'n, yamang siya itinalaga ng Diyos bilang kataas-taasang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Mga kapatid, ganyan ang kalagayan ng ating kaligtasan. Minsan lamang namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at sapat na yon na pambayad sa kasalanan ng kanyang mga tupa. Amen? Ikaw ba'y tagasunod ng Panginoon? Yun ang tiyakin natin. Totoo bang sumusunod ka sa Panginoon? Totoo bang nakikinig ka sa Panginoon? Totoo bang tupa ka ng Panginoon? Kung nakikita yan kung nalalaman mo na ganyan ang kalagayan mo, ipapakita ng Diyos yung kabutihan niya, yung biyaya niya, yung awa niya. Amen? Kaya nga po, in summary, ito pong better priesthood, ganito po ang ipinapaalam sa atin. Una, mayroong oath for service, ang pagiging priest ni Jesus, confirmed with an oath. Ako ang Diyos eh. Kaya nga po, Jesus as the promised high priest. Siya yun, yung tinukoy na in the order of Melchizedek, yung priesthood forever, si Jesus ang tinutukoy noon. At dahil dito, meron tayong guarantor of a better covenant. Yung office for saving. Sabing gano'n, yung opisina ni Jesus continues forever to save. Jesus as permanent high priest. Hindi siya maaalis sa posisyon. At dahil dito, He is able to save to the outermost. Hindi po hulugan ang kaligtasan natin. Bagamat marami tayong struggles bilang tao, pero yung paghubog ng Diyos, yung pagbabago natin upang yung wangis ng Panginoong Yesus ay maganap, dire-diretso po yan. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, patuloy na kumikilos ang Diyos sa buhay. Huwag kang susuko. Sabi nga, laban lang, laban lang. Sing to the outermost. Kompleto na eh. And then pangalawa, yung offering for sin, tandaan natin, cleansing sins once and for all. Isang beses lang yung ginawa ni Jesus, kompleto na yun. Jesus as the perfect high priest. At dahil dito, nagkaroon ng sacrifice for sin once and for all. Bakit? Hindi relihiyon ng tao. Hindi Judaism. Judaism is incomplete. Kung wala si Jesus Christ, hindi ito makapagliligtas. Kasi yung Judaism, kailangan nila ng perfect high priest. Kailangan nila ng priest na nakapagliligtas sa kanila ng kumpleto, able to save to the outermost. Kailangan ng priest ay nag-offer ng isang better covenant. At ito'y walang iba kundi si Jesus. Ito'y walang iba kundi nasa Christianismo. Amen? Yung Kristo na tinuturo sa Biblia. So as an application, since we have a guarantor of a better covenant, let us grow in our love relationship to Jesus. Do you love God? Sabi ko nga po ng madalas, baka reliyoso ka lang. Hindi ka totoong nagmamahal sa Panginoon. Covenant, pag sinabing covenant, parang relasyon ng mag-asawa. Pwede bang maging maayos at masaya ang relasyon ng mag-asawa kung sa papel lang? At hindi sila totoong nagmamahalan. Ganon din o, kung relihiyoso ka, dahil may batas, pero hindi ka nagmamahal sa Panginoon, mapapagod ka lang. Let us grow
Sabihin niyo po sa katabi niyo, let us grow. Lumago ka na sa pagmamahal mo kay Lord. Kasi mahal na mahal ka niya. Amen. And then, pangalawa po, since we have an able high priest to save us to the outermost, let us grow in our faith, serving Him. Grow in faith. Huwag ka naman natiling bata. Iwan mo na yung dating learnings mo. Kailangan lumago. Magsikap. Sabihin niyo po sa katabi niyo, attend ka na ng DG. Regularly. Sabihin niya, attend ka na ng DG. Regular. Huwag kayo na lang gusto. Hindi ka lalago doon. Sadyain mo, maski ayaw mo, maski marami kang ginagawa, make time. Kasi kailangan natin lumago sa faith. Amen. Sa bahay nyo, kung magkakasama kayo sa bahay, take time. Na manalangin kayo, magbasa ng Bible, panalangin yung pamilya nyo, dalawan man kayo, magtatay kayo, magnanay kayo. Pray, take time. Ang tawag natin doon, lighthouse. Let us grow in our faith. Hindi na po nakakatulong yung tawag doon, yung kukuti-kutitap na pananampalataya. Hindi po nakakatulong yan. Time will come, dadayain ka sa panas. At makikita mo nang lalamig ka sa panas. Pangatlo, since we have si Jesus nag-sacrifice for our sin once and for all, let us live in gratitude, worshiping Jesus. Pasalamat tayo kay Lord. Kumbaga lahat ng gagawin natin ngayon, pag-attend sa church, pagbabasa ng Bible, nagpe-pray tayo. Pag tinanong ka, ba't mo ginagawa yan? Kasi nagpapasalamat ako sa Panginoon. Amen? Magbibigay ka ng tithes, ng offering, ba't mo ginagawa yan? Kasi nagpapasalamat ako kay Lord. Sumusunod ako sa utos niya dahil mahal ko siya. Amen? Kaya nga po sa challenge, share your love relationship with the Lord Jesus Christ. I-share mo sa iba. Paalam mo sa kanila, ito na yung relasyon ko sa Panginoon. And then, share how do you intend to grow in your faith to our Lord Jesus Christ. Take note dapat ang paglago sinasadya. Okay? Hindi ka lalago pag hindi mo sinasadya. Ibig ko sabihin, pag hindi ka nag-schedule, if you will not make time on it, hindi ka lalago talaga. Ngayon, pinagpaplanuhan mo ba paano palalago sa faith? Magtalo ka naman, yung pera mo nga, pinaplano mo. Maski walang pera, nagbabudget ka. Ang hirap. Ganun din, sa faith natin, paano ba ako lalago? Magplanuhan. Ang church natin, maraming ino-offer tayong paraan para lumago. And then lastly, share your commitment to live a life that pleases God. Yung ba, mabubuhay ako para pasayahin ng Panginoon. Hello? Kasi minsan, iba iniisip natin, nabubuhay ako para sumaya ako. Kaya tuloy nagiging hindi maayos yung buhay natin. But if you live for the pleasure of your Creator, if you live for the pleasure of your Savior, si Lord na bahala sa'yo. Aayusin kayo. Isa po sa napakagandang sinasabi ng mga reformers, to live and to enjoy God forever. Hello? This is life. Bakit? Because we have a better pursuit. Napakagandang kalagayan po yan. Amen? Pwede po bang tumayo tayo lahat? Isipin niyo po ito, kung hindi si Jesus, yung ating priest,
Saan ka pupunta ngayon? Very evident yung pagiging priest ni Jesus na siya lang talaga makapagliligtas sa atin. Maraming relihiyon sa mundo, pero tandaan nyo, dalawang klase lang ang relihiyon. Isang ginawa ng tao, isang ginawa ng Diyos. At yung ginawa ng Diyos, ito'y relihiyon na kung saan si Jesucristo ang saserdote. Siya na namatay para sa kasalanan, once and for all, nabuhay na muli at nag-aalok ng isang mas mabuting pakikipagkasundo sa Diyos. A better covenant. Kay Jesus lang yon. Kaya ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Jesus is mighty to save us. Amen. Let's sing this song. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, He is the hope of nations. Amen. Siya lang talaga yung pag-asa. Come on, let's sing this song. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Who Jesus is, who our Savior is, as we sing this song. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave.
Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Hallelujah. He is mighty. He is able. Kaya niya na magligtas. At wala nang ibang tagapagligtas maliban sa Kanya. Kung sa kasalukuyan, batid mo na nakikinabang ka sa kaligtasan na ginawa ni Jesus, pwede po bang magpasalamat tayo ngayon sa Kanya? Come on. Thank God. Thank God for salvation. He is able to save us to the outermost. Whew. Thank you, Lord. Bagamat sa mundong ito, maraming nangyayaring walang katiyakan, ngunit dahil ikaw ay ang aming tagapagligtas, mayroon kaming matibay na pag-asa at mapanghahawakang katotohanan. Ligtas kami. Binayaran ang kasalanan namin. Pinatawad kami sa kasalanan. Isang bagong pakikipagkasundo ang aming kalagayan dahil sa Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Nawa ang iglesyang ito ay mabuhay na nagpapasalamat sa iyo. Na ang lahat ng ginagawa namin na paghayo, pangangaral ng iyong salita, panahon ng aming pananalangin, pagpapalakasan, ang mga discipleship namin, prayer meetings. Lord, gagawin namin yun dahil nagpapasalamat kami for having the great high priest who is none other than Jesus Christ, the image of the invisible God. Bago po tayo maghiwa-hiwalay pansamantala sa lugar na to, nais ko pong ipahayag ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Pwede nyo itaas yung kamay nyo wherever you are, maski mga nasa online namin. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi nagbabago, tapat sa kanyang mga pangako, at may kakayanan upang isakatuparan ang kanyang plano, maging ang pagliligtas. Mula sa kanya na ating sinasamba, ang tunay na unang nagmahal sa atin ng higit sa lahat. Mula sa kanya, nawa sa bawat isa na narito, may the Lord bless you and keep you, and may the fellowship of His Spirit, His face, shine upon you. In the name of the Father, of the Son, and of His Spirit, everybody says and agree. Amen. Amen. Woo! At parang hindi kayo pinalaya ni Lord. A round of applause pa nga po. Amen. Bakit po may Gospel Coalition Church? Ano pong mission natin? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Tapikin niyo yung katabi niyo, sabihin niyo, sharing Christ, Sharing Christ. changing lives. lives. Changing lives. Changing A lives. blessed day to each and every one of you, maging yung mga nasa Zoom. Hello mga online viewers and subscribers! Thank you sa pag-attend nyo ng aming OWS every Sunday. So, thank you sa patuloy niyong panonood sa ating YouTube, sa Facebook, maging sa pakikinig sa Spotify. So, we're so happy na patuloy ka namin, lagi namin kayo nakakasama sa panonood. So, sana marami kayong natutunan sa mga napakinggan nyo today kay Pastor, at nakasama din ba namin kayo sa pagpupuli sa kanya. So, sana huwag niyong makalimutan at patuloy niyo i-apply yung mga salita ng Panginoon. And nga pala, before matapos itong video ito, pakipanoorin niyo po yung mga announcement na ipi-play po namin bago matapos ito. And nawawa patuloy niyo supportahan ng aming OWS every Sunday, 2 p.m. via Facebook, via YouTube, and Spotify. Thank you and God bless!
GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.